Ngayong araw guys, i-share ko sa inyo kasi magpapalit tayo ng cylinder brake ng atin rear na gulong. Ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit guys. So tara, samahan nyo ko guys. Ito na nga pala yung binili natin na brake cylinder. Bago yan, 360 ang isa. So para makakabit natin yan, tatanggalin natin yung gulong. Ayan, syempre may 4 na bolt dyan. Ayan, pagkatapos natin matanggal, itabi lang yung mga tuerka. Tapos dito may 2 screw bolt. Tanggalin na rin yan para magtanggal yung brake drum. Ayan, dito pinupukpok lang, tapos ginagamitan ng flat screw, pero yung iba sa gitna pinupukpok yan para madali. So dito ibang diskarte naman, hindi naman pare-parehas ang mekaniko. So mga lods, matagal-tagal na kasi itong nag-leaking. Kahit pinalitan ko na ng repair kit, nagli-leaking pa rin yung brake fluid. Kaya ang nagiging resulta, nasisira yung brake lining, natanggal yung brake lining, kaya yun, nag-lock yung gulong. So kahit palitan pa ng brake cylinder kit, repair or repair kit, ganun pa rin yung mangyayari dyan kasi mayroon ng clearance yung brake cylinder. So tanggalin na rin yung 4 na gulong. Ayan, 4 na gulong. Tanggalin na rin yung 4 na bolt para magkaroon ka ng espasyo sa likod sa pagtatanggal ng ating brake cylinder. So ayan, tapos mag-iwan lang ng 1 bolt para hindi siya umikot habang tinatanggal mo yung brake cylinder. Madali lang naman yung tanggalin mga boss. So tingnan nyo lang ang video na ito kasi para magkaroon kayo ng idea kung paano yan tanggalin. Alam naman natin na maraming mahihilig mag DIY. At least mayroon kayong idea kung magdi-DIY kayo. Simple lang naman mga boss sa pagtatanggal nito. Ayan, siyempre tanggalin mo yung bolt sa likod para mahugot mo yung brake cylinder. So gumamit lang kayo ng mga tamang tools. Kailangan talaga kung magdi-DIY kayo mga bossing, bumili kayo ng mga sarili nyong tools para kung pagtatanggal kayo nito, mayroon na kayong magagamit na mga tools. Ayan. So ang problema nito mga boss, pag nag-leaking ang inyong brake cylinder ay yung inyong brake shoe. Sinasabi ko na kanina na pag natanggal yan, maglalak yan, hindi na iikot yung inyong gulong. So ang magiging problema na malaki kung madisgrasya tayo, kasi alam natin nag-lock eh. So dapat pag nakita nyo na may basa, aksyonan nyo na. Sa akin naman, kasi nakita ko na may basa sa side na yan, ang ginawa ko, pinalitan ko lang ng repair kit. Kaso ganun pa rin yung naging problema. So ayan mga boss, natanggal na yan. Yan ang ating brake cylinder. So ngayon papalitan ng bago. Ayan, kung paano nyo tinanggal mga boss, ganun rin sa pagbabalik, kasi wala naman ibang tatanggalin dyan lang naman na area. Hindi naman siya masyadong magulo or hindi ka malilito kasi maliit lang naman na portion, ilang bolt lang naman ang tatanggalin mo. So yun lang mga boss.
So dito nga medyo madilim yung video natin, pero tsaga-tsaga lang mga boss, at least ganun rin naman yung idea. Sa nga pala mga boss, dito rin ay magpapalit tayo ng brake shoe kasi natanggal na yung lining ng atin brake shoe. So kung magtatanong kayo magkano ang isa ng brake shoe dito, nasa 365 yung bili ko. Time stands still when I'm with you, like a dream I never want to end. In your eyes I see forever, my lover, my best friend. And with every beat of my heart I fall a little deeper in love. You're the rhythm to my melody, a gift sent from above. Heartbeat, heartbeat, echoing your name. Heartbeat, heartbeat, forever the same. So ayan, nakabit na yung brake cylinder, tapos ibabalik na natin yung 4 na bolt para dumikit na siya. Huwag niyong kalilimutan yan mga boss, kasi importante yan na maibalik yan ng mga bolt na yan. So ayan, hinuhugasan lang para, alam nyo mga boss, kunting tips lang, yung brake fluid, mabilis yan magpakalawang ng mga metal ng atin sasakyan, kaya kailangan nyo talaga hugasan niya ng sabon. Linisan muna bago magkabit ng kung ano-anong ikakabit dyan. So dito, ayan, ito yung atin bago na brake shoe. So ikakabit na para maganda na yung brake natin. Ayan, so sa pagkakabit nito mga boss, makikita nyo naman kung paano ginawa. Napakasimple lang. So minsan mayroon talagang nagdi-DIY na hindi marunong magkabit nito, kaya ito na yung time na makita nyo at makapanood kayo dito para ma-observe nyo na ganito pala yung pagkakabit. Ayan, kahit nakikita nyo kung wala kayong technique, hindi nyo rin makakabit ito mga boss. So pag kabit ito mga boss, ayan, mayroon siyang lock, may mga lock dyan mga boss. Ang importante mga boss, yung adjuster nito ay nakalagay sa zero talaga, kasi pag hindi papasok yung atin brake drum, kasi masikip. Ngayon kung paglagay natin ng brake drum hindi pumasok, i-zero nyo ang adjuster. Huwag nyong pipilitin mga boss. So mayroon lang naman dyan 3 spring, yung 2 mataas at saka 1 maliit. So ganyan lang yung pagkakabit mga boss. Napakasimple lang. So ayan mga bossing, nakabit na. Ayun, pinupukpok lang para yung adjuster ay pumunta sa zero. Ngayon tingnan nyo mga boss, pagpasok nya hindi yan papasok agad. Ayan, so ang gagawin nyo, pukpukin nyo dito sa gilid, tapos alog-alogin lang hanggang sa pumasok. Ayan mga bossing, di ba? Ganun lang yung ganun lang yung paglalagay nito mga boss, yung pagbabalik ng ating brake drum. Siyempre balik din ang 2 screw. Kung paano tinanggal, ganun rin ibalik. Yun lang naman ang doon mga boss. Laging tatandaan natin kung ano yung mga tinanggal natin sa pag-aayos, yun lang din ang atin ibabalik.
So ayan, goods to go na yan mga boss. Kakabit na lang yung gulong. Ayan, tapos okay na. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel, please subscribe, like, and share. Kung nagustuhan nyo ang video, yun mga boss. So ito yung ating Brickmaster. Maraming salamat sa panonood. I fall a little deeper in love. You're the rhythm to my melody, a gift sent from above. We walk hand in hand through the city streets, sharing secrets in hushed tones.